Hello guys, ayan. Magha-hot compress muna ako. Ayan si tatay yan kasi iniinda niya yung pananakit ng likod niya. Ayan guys, so ang ginawa ko, hinat compress ko siya muna. Ganito, nagpakulo ako ng tubig sa isang kaserola. Tapos, after nun, pag kumulo na, lagyan nyo siya ng asin. Tapos, mangangailangan tayo ng 3 hanggang 4 na towel. So, ako, mapapansin nyo dyan, meron akong first layer na towel. Tapos, second yung, ayan, yung pinipigaan ko. Tapos, yan yung nilalagay ko. Hindi kasi pwedeng i-direct dahil baka mamaltos naman yung balat nung uh, i-hot compress nyo. Tapos, meron din akong pang-cover na towel na pangatlo. Tapos, niyan dapat niyan guys, isa pang towel na pang-apat para pag natanggal mo yung first towel na nilagay mo doon, sa halimbawa, meron siyang kapalitan para hindi lumalamig agad. Yun. So kasi dahil nga kasi wala na akong towel, yung maliliit kong kasing towel mga nasa labahan na dahil nagamit na. So itong malalaki na yung nagagamit ko. Ayan po, tapos makikita nyo kung paano yung ginagawa ko. Ayan guys, hawakan nyo yung towel magkabilang dulo para huwag nyo babasain lahat para mahawakan nyo, mapigaan nyo siya. Kailangan ang ilulublob nyo lang ay yung bandang gitna. O ayan, tinanggal ko yung towel, tapos ito yung towel na nakasapin doon, yung pinipigaan ko. Ayun na, kasi hindi wala na kasi akong tuwalya. Bali 3 lang yung tuwalya ko. So makikita nyo, tanggal lublob piga, tanggal lublob piga yung ginagawa ko. Wala na kasi akong towel na pamalit dahil yung iba nasa labahan na nga. So ganyan guys, wait ka lang ng medyo siguro mga 2 to 3 minutes. Pagka kasi lalamig yung towel, no? Pero wag natin hahayaan na lumamig yun sa likod niya kasi papasukin siya ng lamig. So, kailangan bago lumamig yung towel, mapalitan mo na siya ng mainit para continuous yung init sa katawan niya. Bawal kasi siyang mahanginan, bawal may electric fan, bawal may aircon. So, yung natural lang na sarado bintana, kung mahangin man, isarado yung bintana kasi naka-open nga yung pores nung balat niya sa likod. So, baka imbis na maging hawaan, pag napasukan ng lamig, mas delikado. Diba? So, yan guys. Yun lang naman yung natutunan ko noon. Kaya, so, ayan, nagagamit ko ngayon kasi nag-caregiver ako dati. So, nagagamit ko siya ngayon sa pamilya ko. Ayan, ganyan lang. Pag masakit, pag may trangkaso sila, masakit ang ulo, masakit ang likod, masakit ang katawan, ayan, pwede yan. Pwede yan gawin. Pero wag naman yung talagang masakit. Kung halimbawa, simpleng sakit lang ng katawan para lang, kasi yung likod natin pawisin. Nagkakaroon niya ng mga pawis, tapos minsan nananakit ang likod natin, 'di ba? Dahil sa sobrang lamig, hahanginan, natutuyuan ng pawis. Yun pala ibig ko sabihin. Medyo hirap ako mag-explain. Ayan, tapos after nyan, tsaka ko naman aanin si tatay, lalagyan ng langis. Pero yan guys, nagdagdag ako ng tubig na mainit kasi nga, lumalamig yung tubig. Maganda kasi to, nakasalang siya sa mahinang apoy habang para continuous yung init ng tubig. Tapos lalagyan mo ng asin, mga 1 kutsara, 2 kutsarang asin para hindi agad lumamig. Tsaka iba rin kasi yung nabibigay na benepisyo ng asin, 'di ba, sa katawan natin. So ayan, kahit na dapat yan direct nga doon. Pwede naman kung kaya niya, ng pasyente, pwede nang i-direct yung, pag medyo malamig-lamig na, kaya na ng balat niya, pwede nang i-direct yung towel. Pero dahil nga sobrang init kasi yung sa akin, medyo kumukulo yung tubig niyan, kaya ang ginagawa ko, may sapin siyang first layer na towel. Pero kung kaya na ng pasyente, yung hanggang 20 minutes na hot compress, pwede na yan. 15 to 20 minutes. Pwede na yan. Di naman po ako professional, pero dahil pamilya ko lang naman yung ginagawan ko ng ganyan. Hindi ko alam kung tama para sa iba, pero para sa amin, okay naman po ito. Ayan guys, kahit sa mga anak ko, ginagawa ko po yan. Yung mga anak ko na sobra yung ubo, masakit yung likod, dahil nga
mga estudyante, naliligo sila sa umaga, sa madaling araw, yan. Yan na ba, kung mapapansin nyo guys, ayan, wala nang sapin si tatay, dinirect ko na yung towel kasi kaya niya na yung init. Ang sarap kaya sa pakiramdam niyan, magiginhawaan ka, pati yung mga, kumbaga, pagbarado ang ilong mo dahil sa sipon, di ka makahinga, pwede mong gawin to, kumbaga, di ba, naiinitan yung likod natin. Tapos lalagyan nyo siya ng langis. Parang tutulo yung sipon mo dyan. Matatanggal yung mga bara-bara. Tapos luluwag yung mga bara-bara sa ugat mo. Yung mga dugo siguro na medyo nagbabara-bara dyan. Yung daluyan ng mga dugo. Yan, mabubuhayan. Basta maganda po ang benepisyo nito. Tapos makakatulog ka ng mahimbing. Ayan guys, dahil tapos na nga, yun na yung last na pag hot compress kay tatay kasi hindi pwedeng malamig na yung tubig. Ayan. Bawal pa rin ang electric fan or aircon. Ayan. Tapos nilagyan ko na siya ng langis. Yung langis na yan binili ko sa simbahan. Luyang dilaw siya ang nakalagay sa sa langis ko. Tapos iyan guys, dahil nga bago siya mahanginon, maalamigan, medyo napababa yata yung short niya. Nasobrahan sa paghila. O, ayan. Kasi gusto ko hanggang hanggang dito sa may bandang buto ng balakang niya, malagyan. Yan, kasi nga, yun yung pinakamasakit sa kanya, yung sa bewang. Masakit yan guys kasi lagi siyang nakatayo, tapos pinapawisan yung likod niya hanggang balakang. Yun yung cause ng nagiging sakit natin sa likod, tapos yung minsan hindi tama yung pag-upo, hindi tama yung posture, kaya nagkakasakit sa likod or sa balakang. Ayan, ganyan ang ginagawa ko kay tatay pag masakit ang katawan niya, likod niya, o diba? Saan ka pa? Ang sarap ng ganyan na mamassage. Ayan guys, nagmamadali rin na rin ako niyan kasi magmamassage pa ako sa mga braso at binti ni tatay, paa, ayan. Inuna ko lang yung likod niya kasi yan yung pinaka-main na sakit, nangangalay. Tapos yung mga braso, kamay, pwede rin hot compress, pero yun, kahit hindi mo na hot compress ang mga paa at kamay, ibabad nyo na lang sa tubig na may asin, tapos punasan. Tubig na may asin na maligamgam, yun, ganun. Tapos punasan ng tuyo, ganyan, tapos lagyan ng langis. Ayan, finish na si tatay. Bye!